Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Nagbabala rin ito sa Pangulo na baka matulad ito sa kinahinatnan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, portion sa mga pahayag ni PRRD sa kanyang speech sa Davao Rally kahapon. Nakakagimbal. Talagang kinumpirma niya na based sa kanyang knowledge, experience as mayor and president, na ang presidente ngayon from his own mouth ng PRRD is bangag. Gumagamit ng bawal na substance. So, at nanawagan siya sa Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to protect the Constitution. So, grabe. Hindi ko akalain na ganyan katindi ang mga isisiwalat ng dating Pangulo. So, kabaliktaran nito, di ba, mga 2 or 3 weeks ago, yung sinabi niya na pulburon video, wala yan. So, ito, kinukumpirma niya na may addict na presidente. So, ang tanong, ano ang reaksyon ng taong bayan sa ganitong pahayag ng dating presidente? Maniniwala ba kayo sa pahayag ng Pangulo o mag-aalanganin? So, i-comment niyo, naniniwala ba kayo sa pahayag ng dating Pangulo? And then, another question is doon, yung mga nasa Malacanang. Ano ang kanilang gagawin? Paano nila i-counter? Paano nila pabulaanan ang mga pahayag ng dating Pangulo? So, yun ang mga babantayan natin na aksyon ng nasa palasyo. Kasi ito, labanan na ito ng perception. Kung alin ang mas papaniwala ng tao, yun na, makikita mo, maaapektuhan na ang mga ratings sa mga susunod na mga quarters. So, grabe, ito na yung, malala ko si Atty. Roque, na sinasabi niya na masama ang pungsoy. Kung naniniwala kayo sa pungsoy, sabi ni Atty. Roque, may hindi magandang mangyari. Ito na nga, itong mga ganitong pasabog. Dahil, sabi nga ni PRRD, ayaw sana niyang sabihin ito dahil kaibigan niya, matagal nang kakilala niya si PBBM, kakaibigan. Kaya lang, napipilitan siya na magsalita. Kasi, nakikita ko dito ang pagmamahal ni PRRD sa taong bayan, pagmamahal sa bansa at pagmamahal sa konstitusyon. So, ang prayer rally is, suma total is para salungatin o kontrahin ang ginagawang People's Initiative
na nabanggit din ng Pangulo sa kanyang speech na ang overall objective ng People's Initiative is for the political leaders to stay in power. So, specific binanggit niya si First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez na punot dulo nitong People's Initiative. So, kaabang-abang po ang mga susunod na kaganapan itong following weeks. Kung ano ang pagtanggap ng taong bayan itong ganitong revelasyon ng dating Pangulo na sa kasaysayan ng ating bansa, siya lang ata ang Pangulo na nakatanggap ng mataas na satisfaction and trust rating mula umpisa ng kanyang administrasyon hanggang sa pagtapos noong 2022. Nasa excellent ang rating niya, 80% plus. So, ako, naniniwala pa rin ako kay PRRD. Naniniwala ako sa Duterte brand of leadership. Nakakamiss, yung kapanahonan niya. Sana darating ang panahon na may isa pang Duterte na mamuno sa ating bansa. Okay, panoorin natin ang buong news ng UNTV para yung summary ng binanggit ng Pangulo sa kanyang speech sa Davao City kagabi. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative o PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito ang ipinahayag ng dating Pangulo sa ginanap na prayer rally kontra PI sa Davao City nitong linggo, January 28. Ayon kay Duterte, pangunahin ng mga nasa likod nito ay si First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Ang nangyari ngayon, hindi ang People's Initiative, kung hindi by the people. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Liza Marcos at kay Romualdez. Sunod-sunod ang maiinit na mga salita na binitawan ni Duterte. Kabilang na ang pagkakasangkot umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iligal na droga. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Nagbabala rin ito sa Pangulo na baka matulad ito sa kinahinatnan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, o hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mamor lang, ako namang nagmamakaawa.
Kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. Sa gitna naman ng issue ng pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration, ipinaalala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama, kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas na rin. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba ipalubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta, pero wag gid ninyo. Oo na, ako, maganda, personal lang yun eh. Mawag ang kong respeto ninyo. Usap-usapan din ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa pagtitipon. Bago ang prayer rally, nasa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas kick-off rally ng Administrasyong Marcos. Habang ang senadora ay hindi man lang umano sumipot sa pagtitipon ng kanyang kapatid. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan at sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtataya, umabot sa mahigit 50,000 ang mga dumalo sa prayer rally sa Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Ren, humahataw.